Heto na, mga religious leaders, mga pari ng Katoliko at iba't ibang sekta ng pananampalataya ay nag-uusap-usap na magsagawa ng massive people power rally ngayong June 28 dyan sa Kalakhang, Maynila, partikular sa dako ng ginanap ang EDSA Revolution. Okay, kumusta mga kababayan, mga kaps? Hinikayat ng mga leader ng simbahan ang kani-kanilang membro at buong mamamayan Pilipino na makiisa at sumama sa gagawing People Power Rally sa may EDSA Monument kung saan naganap ang pagpapatalsik sa yumaong Ferdinand Marcos Sr. Hala! Mangyari din kaya kay Junior ang nangyari kay Senior? Yan ang malaking katanungan ngayon. Yan, napakalaking what yan, di ba? So, kasi nga po, mga kababayan, mga kaps, napakasama na ng nagiging takbo ng pamamahala ng gobyerno sa ating bansa. Kung ating lalagumin ang mga pangyayari o kaganapan, simulan ng maungkat ang flood control corruption, ay lumikha ito ng di pangkaraniwang kaguluhan at pagtatalo-talo sa ating gobyerno. Partikular na ngayon sa administrasyon ni PBBM. At kaya ko nasabi na masama, kasi nga po, pangunahin sa nagbabanggaan ngayon ay itong malalaking haligi ng ating bansa na siyang inilagay na konstitusyon para sana maging gabay ng mga namamahala unang ating gobyerno. Ito yung sinasabi kong legislative, administrative at executive na departamento o sangay ng ating gobyerno. Alam natin na ang tatlong yan ay pantay-pantay ang karapatan ng bawat isa. Independent, no? At may kanya-kanyang saklaw na gampanin at jurisdiction na hindi naghihimasukan ang bawat isa. Pero sa ngayon, ang nangyayari ngayon, mga kababayan, mga kaps, ay sinira ng flood control scam na yan, no? Yang pagnanakaw dyan sa proyekto ng flood control. Sinira niya ang tatlong pundasyon na yan na siya ngayong naglalarawan na ang ating bansa ay nagiging pugad ng mga higanting anay na sumisira sa kredibilidad at kalidad ng mga pundasyon na ito. At kung ating magiging batayan ang mga kaganapan sa taong ito, itong administrasyon ngayon, ay makikita nating iisang mandato na lang ang sumasakop sa lahat. At nakikita nating ito ay ang kasalukuyang administrasyon, no? Kagustuhan o mandato na lang ng administrasyon. Ang tanong, bakit? Yan, what? Bakit, no? Alam niyo, mga kababayan, mga kaps, para sa akin, siyempre, dahil sa kwarta. Diba? Nagtatakipan ang mga opisyalis ng gobyerno ng kanilang pagkakasangkot sa pagnanakaw at pinag-interesan ang pundo ng bayan. Ayan kasi, nagtatrabaho na kayo sa gobyerno para sana maglingkod sa taong bayan, pero dahil sa likas na nga siguro sa inyo, no? Yung mga nananalaytay sa inyong mga dugo na may lahi kayong magnanakaw at ganid sa kwarta, ay kaya sangkot kayo. Pero hindi naman lahat, di ba? Hindi naman lahat. May ilan naman na empleyado sa gobyerno na hindi magnanakaw. At yung iba, no? Yung iba naman ay nadadamay lang dahil kung sabi ko nga hindi ka makikisama sa mga boss mo na mga magnanakaw, ay tiyak taob ang kaldero mo. Wala kang may papakain sa pamilya mo. Tanggalin ka sa trabaho. Sa mga damatans, no, na kaedad ko yata or mas older pa sa akin, ay hindi natin nalilimot ang similarity o pagkakatulad ng mga ganitong pangyayari sa kasaysayan at tila
mauulit din ngayon, no? Mauulit din ng gayon ding mga lahi. Lahi ng mga magnanakaw. Diktadorya, ika nga, ng mga damatans. Ang tinutukoy ko ay ang diktadoryang pamumuno ng yumaong Ferdinand Marcos Sr. noong kapanahunan niya. Na alam natin na nauwi yon sa martial law dahil sa pag-aklas ng iba't ibang grupo laban sa kanyang administrasyon. At sa kahuli-hulian ay napatalsik or pinalayas sa pamamagitan ng EDSA Revolution o ng People Power. Okay, so tandaan natin ha na nangyayari ang People Power Movement kapag hindi na makayang sawatain o hadlangan ang maling pamamalakad ng isang namiminuno o isang pinuno ng isang bansa. Na kahit salungat na sa konstitusyon at nalalabag na ang mga batas ay iginigiit na mangyari, no? Ang iginigiit na mangyari ay yung sarili nilang mga kagustuhan at mga plano. Malala pa dyan, no? Mga kababayan, mga kaps, ay pinapalitan ang mga pinuno or mga head ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ang ipinapalit ay yung mga taong mga bahagang buntot at gawin nilang tuta, gawin nilang aso. Kaya sunod-sunuran at hindi makapiyok, hindi maka-ek sa mga pinag-uutos nila. At ang matindi dyan, no? Kinakasuhan, ipinapakulong yung mga taong nagsisiwalat ng katotohanan na ito ay kumukontra at tumatanggi sa mga gusto o mga plano nila. Alam na natin kung bakit, mga kaps, mga kababayan. What? Oh, alam nyo, kaya ganyan yung ginagawa nila kasi alam nila na hindi sila makakatakas sa pagkakamali at sa mga karumal-dumal na kasalanan na pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Ika nga nila, no, ng ilang mambabatas dyan, hawak daw nila ang bit. O ayan, di mabibit na kayo ngayon, mabibitay. E di wow, di ba? Ayan. So kaya, para sa akin, mga kaps, mga kababayan, opinion ko ay di malayong mauulit sa panahon ngayon ang nakalipas na karanasan ng mga Marcos. Sa ngayon kasi ay halos tanaw na natin, no, o alam na natin na hawak na ng administrasyon ang kapangyarihan sa buong bansang Pilipinas. Mapapakilos na ang ayon sa kanyang command, no? Napapakilos niya ng ayon sa kanyang mandato ang legislative at executive department. At mapapasailalim na sa administrasyon o sa administrative ang lahat ng mga mangyayari. So, hindi ka na makapagreklamo. Pag nagreklamo ka, abay, kulong ka. At kung maging ganap na ang lahat ng iyan, ay siyempre, hindi magugustuhan ng sambayan ng Pilipino. At yun na nga nangyari ngayon. Hindi nagugustuhan ng sambayan ng Pilipino ang mga pangyari. At siyempre, ang kasunod ay, ayan na nga, People Power Rally. So, ang nakakabahala dyan, mga kaps, mga kababayan, ay baka itong Iglesia ni Cristo ay sasabay. No? Pag sumama sila dyan sa massive rally sa June 28, nako po. Tiyak,
na-paralyze ang buong Maynila. Mula Edsa hanggang Malacanang, sigurado. Sarado yan. At ang mahirap niyan, di natin alam kung ano yung mangyari. Baka mamaya, rally-rally lang yan. Pagdating ng, siyempre, kung abutin ng 1, 2, 3 araw yan, ibang usapan na yan. Diba? Kasi hindi naman pwede yung rally-rally lang, salita-salita lang dyan. Binging-bingi yung mga nandyan eh. Diba? Hindi yan sila makikinig, uutuin lang nila yung taong bayan. So ngayon, pag nagsama-sama ang buong sangkatauhan ng bayang Pilipinas, yung galit sa korupsyon, at punong-puno na, no? Punong-puno na ng galit ang kanilang mga puso dahil sa maling pamamalakad o dahil sa mga anomalyang hindi kayang lutasin ng gobyernong ito, sa bagkos ay pinagtatakpan pa, tiyak ang kahantungan niyan ay yun, wag naman sanang maging ganon, no? So yan mga kababayan, opinion at reaction ko lang. Okay? Kasi tayo mga kaps, mga guys, nagre-react tayo, nakakabuo tayo ng opinion batay sa ating mga napapanood, nakikita at mga pangyayari at kaganapan sa ating kapaligiran, lalo na dito sa ating bansa. Okay? Yan muna ang vlog ko. Sa susunod mga kaps, abangan nyo yung tungkol sa planong paglusob planong paglusob sa compound ng Iglesia ni Cristo diyan sa Central Office. So susunod na natin ang vlog na yon. Okay, yan po muna mga kababayan, mga kaps. Ito ang yung Nobs Vlog, nagsasabing ingat po tayong lahat. Paki-like, share, subscribe ang ating channel. Maraming salamat po.